Nasa second week na po tayo ng ating relationship series na tinatawag nating Us. Dahil hindi naman tayo pwedeng magkaroon ng relationship kung ako lang. Kahit na parang marami na ang sumusubok niyan ngayon, kailangan talaga ng us para magkaroon ng relasyon. Ikaw, ako, tayo, kasama na dyan ang marriage, friendship, family, at lahat ng magagandang bagay. Nung nakaraang linggo, nagsimula tayo at naging intentional po ako na siguraduhin hindi muna tayo magsasalita tungkol sa ibang tao, kundi tungkol muna sa sarili ko. Dahil aminin natin, minsan ang pinakamahirap mahalin ay ang ating sarili. Binigyan tayo ni Jesus ng isang malakas na commandment. Sabi niya, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas at mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Kung hindi ka whole o kung hindi ka healthy, mamahalin mo ang kapwa mo base sa kung ano ang pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya kung puno ka ng trauma, sakit at abuse, iyon lang ang makikita mo at doon din hahantong ang iyong mga relationships. Tinitingnan at hinaharap mo ang mundo gamit ang mga lenses na iyon. Pero ang good news ay gusto kang pagalingin ng Diyos. Gusto niya na maging whole ka, maging sa harap man iyan ng altar o sa isang 26 na week na favor and free course o tulong man iyan mula sa isang therapist o psychologist o kahit sa pamamagitan lang ng mabubuting Christian friends sa isang Christian community, gusto ng Diyos na maging whole ka. Ang pinakamagandang gift na maibibigay mo sa mga tao sa paligid mo ay ang isang healthy at whole na version mo. At dahil iyan ang ating foundation ngayong araw, gusto ko nang mag-move on at pag-usapan hindi lang ang nangyayari sa loob natin, kundi pati ang lumalabas sa atin. Dahil kahit gaano pa tayo ka-healthy, siguradong darating ang point na haharap tayo sa conflict. Magkakaroon tayo ng mga mahihirap na tao sa ating mundo. Magkakaroon tayo ng mga awkward na conversations at mga misunderstandings. Pangako ko sa inyo, magkakaroon kayo ng bawat pagkakataon para ma-offend. Kaya ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ang mga ito, dahil siguradong mangyayari ang lahat ng ito. Ang dapat nating itanong ay ito, paano ko ito haharapin kapag nangyari na? Ngayon, gusto ko kayong kausapin tungkol sa communication. Ngayon, kung kilala nyo ako, alam nyo na bawat oras na nagpipreach ako, nakikipag-wrestle ako sa Bible, nakikipag-wrestle ako sa Diyos, kinakausap niya ako, china-challenge niya ako, at gusto ko lang malaman ninyong lahat na ang linggong ito ay isa sa pinakamahirap na messages na sinulat ko. Hindi dahil mahirap isulat ang content, sa totoo lang, madali lang isulat ang content na ito. Mahirap siya dahil binibigyan ko muna ang sarili ko ng altar call bago kayo, dahil may sakit ako. Meron ba sa inyong may ganitong sakit din? Ang sakit ko ay nagsasalita muna ako bago ako mag-isip. Meron ba sa inyong ganyan din? Sige na po, aminin nyo na. Ang iba sa inyo ay hindi itinataas ang kamay. Baka wala kayong ganyang sakit, pero baka may sakit kayong pagsisinungaling na kailangan nyong ayusin sa buhay nyo. Dahil alam ko na ang ilan sa inyo, ang buong buhay ko ay nakikipag-struggle ako sa pagsasalita bago mag-isip. At kailangan kong matutunan kung paano mag-communicate ng maayos. At dahil lang nasa simbahan ka, hindi ibig sabihin na magaling ka ng mag-communicate. Pwede mong mahalin si Jesus, pero na-o-offend ka pa rin. Pwede kang puno ng Holy Spirit, pero may mga moments pa rin na nauuna ang bibig mo sa iyong maturity. Pwede kang maging part ng isang magandang church gaya ng Favor Church at kailangan mo pa rin humarap sa mga mahihirap na tao. Bakit? Dahil ang church ay hindi museum ng mga taong perfect. Ito ay gathering ng mga taong hindi perfect na nasa journey lang at sinusubukang maging kawangis ni Jesus. Kaya ngayong araw, hindi ito tungkol sa kung paano iiwas sa conflict. Kung gusto mong umiwas sa conflict, pumunta ka sa isang island na mag-isa at huwag nang makakita ng kahit sino sa buhay mo. Pero hindi iyan ang topic natin ngayon. Ang conflict ay inevitable. Ang ating response dito ang nagpapakita ng kondisyon ng ating puso. At iyan ang gusto kong pag-usapan ngayong araw. Alam nyo, sa karamihan ng relationships natin, ang mga issues ay hindi lang sumasabog overnight. Karaniwan ay nagsisimula ito sa isang lugar at dahan-dahang nagkakalayo. Siguro ay dahil sa unhealthy communication. Siguro ay may mga unresolved offense kayo
o gumawa kayo ng mga silent assumptions at silent expectations na ibinigay nyo sa mga tao nang hindi nyo man lang sinasabi. Siguro ay nahihirapan kayo sa gossip or bitterness o passive aggression. Siguro wala kang problema sa pag-communicate. Ang problema mo ay sobra-sobra kang mag-communicate sa mga maling tao. Maraming damage sa relationships ang hindi nagsisimula sa kamao. Nagsisimula ito sa maling pangungusap. Ang isang conversation ay pwedeng magpagaling ng relasyon, pero ang isang conversation din ay pwedeng sumunog nito. At ang ating mga salita ay may napakalaking power. Lahat tayo ay may kanya-kanyang version at panig sa bawat kwento. Natutunan ko years ago na may 3 panig ang bawat kwento. Ang panig mo, ang panig nila, at ang truth na nasa gitna nito. Mahalaga kung paano tayo magsalita, paano tayo mag-share, at paano natin ikwento ang mga bagay-bagay dahil napakalakas ng power nitong maliit nating dila. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming sinasabi ang Bible tungkol dito. Gustong-gusto ko ang sinabi ni James. Babasahin ko ito maya-maya. Si James ay kapatid ni Jesus at isa sa mga key leaders sa Jerusalem. Isinusulat niya ang sulat na ito hindi para sa mga taong wala sa simbahan. Kailangan nyo itong maintindihan. Hindi ito para sa mga unchurched. Isinusulat niya ito sa mga taong nagkawatak-watak sa Roman world na sinusubukang mamuhay gaya ni Jesus. Sinusubukan nilang maging katulad niya. Kaya para sa mga Christians na napakaganda dahil alam kong maraming Christians sa kwartong ito ngayon. Isinasulat niya ito tungkol sa napakaliit na bagay na may malaking epekto sa mundo. Heto ang James 3:3. Sabi rito, nagagawa nating mapasunod ang isang malaking kabayo kahit saan natin gusto sa pamamagitan ng maliit na bit sa kanyang bibig. At ang maliit na rudder ay nakakapagpaliko sa isang malaking barko saan man gustong pumunta ng pilot kahit na malakas pa ang hangin. Sa parehong paraan, ang dila ay isang maliit na bagay na nakakagawa ng malalaking speeches, pero ang isang maliit na spark ay kayang sumunog sa isang malaking forest. At sa lahat ng bahagi ng body, ang dila ay parang apoy. Ito ay isang mundo ng wickedness na nagko-corrupt sa iyong buong body. Kaya nitong sunugin ang iyong buong buhay dahil galing ito sa apoy ng hell mismo. Kaya ng tao na amuhin ang lahat ng uri ng animals, ibon, reptiles at isda, pero walang taong kayang amuhin ang dila. Ito ay restless at evil, puno ng deadly poison. Minsan pinupuri nito ang ating Panginoon at Ama, at minsan ay isinusumpa nito ang mga taong ginawa sa image ng Diyos. At kaya ang blessing at cursing ay lumalabas sa iisang bibig lang. Siguradong mga kapatid ko, hindi ito tama. Isinusulat ito para sa mga Christians, tinuturuan tayo kung paano magsalita. At si James, gumamit siya ng 3 images na ito at nagpapakita ito ng napakalinaw na message. Ang maliliit na bagay ay kayang mag-direct ng malalaking bagay. Gaya nung bit sa bibig ng kabayo na kayang mag-steer at mag-direct sa kabayo. O yung maliit na rudder sa barko na kayang magpaliko sa isang malaking cruise liner. Isang maliit na spark lang, isang maliit na matchstick para masunog ang buong forest. At ang sinasabi niya ay ito, ang ating dila ay may ganoon ding power gaya ng mga ito. Itong maliit na bagay sa bibig mo, kaya nitong mag-build up, kaya nitong mag-encourage, pero kaya rin nitong manira at pumatay at sumira. Ang mga salita mo ay pwedeng mag-steer sa isang marriage sa tama o maling direksyon. Pwedeng mag-steer sa iyong friendships sa tama o maling direksyon. Pwedeng mag-steer sa isang church culture sa tama o maling direksyon. Kaya habang nagsisimula tayong mag-usap tungkol sa relationships, kailangan nating pag-usapan kung ano ang itsura ng healthy communication. Pero bago tayo makarating doon, mag-focus muna tayo sa ilan sa mga pinaka-destructive na forms ng communication. Ang una ay ito at kilalang-kilala ng bawat Filipino. Ang gossip ay relational poison. Meron ba tayong mga marites dito ngayong gabi? Gossip. Nakakamangha talaga. Ang gossip ay napaka-dangerous dahil hindi ito nagpapakilala ng tapat. Nakagawa na ako ng gossip maraming beses sa buhay ko at kayo rin. At hindi ko pa naranasan na bago ako mag-gossip ay sasabihin ko sa mga tao sa room, heto na, maghanda kayo. Magkakasala ako sa susunod na 10 minutes.
maghanda kayo, magkakasala na ako, may sasabihin akong mga bagay na hindi ko dapat sinasabi, pero ready na kayo. Kasalanan ito, pero gagawin natin ito ng sabay. Hindi ganyan gumana ang gossip. Ang gossip ay karaniwang dumarating na ang suot ay concern. Ang ibang tao pa nga, ginagawang spiritual pakinggan ang gossip. Pwedeng ganito, uy, pwede ba akong may sabihin sa'yo? Pero atin-atin lang itong dalawa ha. O ang pinakamatindi ay kapag ginagawa nating spiritual at sasabihin nating, kailangan ko itong sabihin sa inyo para maipag-pray natin ang taong ito. Pero ang prayer request na iyan ay gossip kapag ang purpose ay hindi intercession, kundi information. At ang gossip ay isang relationship killer. Sabi sa Proverbs 16:28, ang isang troublemaker ay nagtatanim ng mga seeds ng strife. Ang gossip ay naghihiwalay sa mga best of friends. Nakakita na ako ng mga friendships na nasira dahil sa gossip. Nakakita na ako ng iba't ibang relationships na nawasak dahil sa gossip. Pero heto ang nakakabaliw. Lahat tayo ay ginagawa ito. At ang mas nakakabaliw pa ay kapag ginagawa natin ito, gusto natin ito. Bakit ang tahimik nyo? Ako lang ba? Alam nyo ba kung ano ang ginagawa ng gossip? Alam nyo ba kung bakit gustong-gusto natin ang gossip? Alam nyo ba kung bakit mahal na mahal nyo ito? Heto iyon. Kapag nag-go gossip ka kasama ang ibang tao, gumagawa agad ito ng intimacy sa taong iyon. Pero heto ang problema, hindi iyan tunay na intimacy. Ito ay false intimacy, counterfeit intimacy ito. Dahil ang intimacy na binuo nyo ngayon ng taong ito ay dahil pinag-uusapan nyo ang mga bagay tungkol sa ibang tao na hindi nyo naman dapat pinag-uusapan. Sige nga, ilan sa inyo ang nagkaroon ng friend ng napakabilis dahil sa inyong gossip? Maghihintay pa ako ng konti para maging tapat kayo. Hindi ko alam kung anong simbahan ang akala nyo na nandito kayo ngayong gabi. Ito ay simbahan para sa mga taong hindi perfect. Sige na, gaano kadami ang gossip na nag-show shortcut ng intimacy sa isang friendship? Narinig nyo na ba yung saying na ang enemy ng enemy ko ay friend ko na ngayon? Pero ang problema, ito ay counterfeit. Ang tunay na intimacy, kailangan niyan ng vulnerability, kailangan niyan ng panahon, at ang pinakamahalagang kailangan niyan ay trust. At ang gossip ay ang kabaligtaran ng trust. Bigla ay nararamdaman kong connected ako sa iyo dahil pareho tayong may shared criticism. Pareho nating hindi gusto ang taong iyon. Pareho tayong may problema sa church dahil ginagawa nila ito ng magkasama. At hindi iyan biblical unity. Ito ay shared poison, gossip. Parang connection ang pakiramdam nito. Pero sa totoo lang ay division na nakasuot ng disguise. At alam nyo, ang natuklasan ko sa paglipas ng mga taon ay may mga tao, nakita ko na ang mga taong committed sa healthy relationships ay mabilis na pinuputol ang gossip. Karaniwan ay walang masyadong drama sa paligid nila, sa buhay nila. Ngayon, alam kong gustong-gusto natin sa Pilipinas ang teleserye, 'di ba? Mahilig tayo sa drama, 'di ba? Ang nanay mo siguro ay mahilig sa drama, ang mga tita mo ay siguradong mahilig sa drama. Mahilig tayo sa drama at ang gossip ang nagpapakain sa drama. May mga nakita akong mga gossipers at napakarami lang talagang drama sa paligid nila. Sila yung mga taong magkukwento sa inyo at sasabihin ang bawat maliit na detalye ng kwentong iyon. At ako naman na nakikinig sa kabilang panig ay parang mamatay na yata ako sa pakikinig sa kwentong ito. Ang tagal-tagal. Kung ikaw yung tipo ng tao na nagkukwento ng napakahaba at sobrang daming detalye para sa ibang tao, matuto kang mag-summarize ng mga kwento mo. Ibigay mo sa amin ang mga headlines. Hindi namin kailangang malaman kung ano ang suot mo nung oras na sinabi nila ang isang masakit na bagay sa'yo. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang sinabi nila, ano ang naramdaman mo, at ano ang nararamdaman mo ngayon. Pasensya na po, gusto ko lang ilabas ito sa dibdib ko. Ang ating mga salita ay may power. Isang sikat na scripture, Proverbs 18:21, ang death at life ay nasa power ng dila. Sila na nagmamahal dito at gumagamit nito ay kakain ng bunga nito. Sinasabi ng Proverbs dito, ito ay isang libro ng wisdom literature. Hindi lang ito mga religious statements. Ito ay wisdom para sa kung paano tayo mamuhay. At sinasabi nito na sa bibig mo, sa dila mo, nasa iyo ang power ng life o death. Kaya sa bawat conversation na ginagawa mo, may itinatanim ka. Nagtatanim ka man ng life o death. Nagtatanim ka ng trust o suspicion. Nagtatanim ka ng unity or division. Nagtatanim ka ng peace or nagtatanim ka ng drama. Ang nakakatakot sa drama ay
ang tingin ko sa drama ay parang glitter, di ba? Glitter. May dalawa akong anak na babae at isang lalaki. At ang dalawang anak ko na babae ay talagang napakaganda. Girly girls sila. Gustong-gusto nila yung mga pambabaing bagay. Kaya mahal na mahal nila ang glitter. Ang anak kong lalaki ay parang ako lang. Ako yung batang lalaki na may dalawang ate. Kaya ginugugol ko ang oras ko sa pagsasabi sa anak ko na huwag umasta gaya ng mga ate niya. At gustong-gusto ng mga babae ang glitter at ang sabi ni Asan, I love glitter. Sabi ko naman, tumigil ka, gusto mo ang basketball. Kaya ang mga anak ko, minsan naglalaro sila ng glitter. Inilalagay nila kung saan-saan at ang glitter para sa isang magulang ay galing sa devil. Sige na, alam nyo ang sinasabi ko, Tali, kapag ang glitter ay lumabas na sa maliit na jar, hindi mo na iyan maibabalik sa jar na iyon kahit kailan. Yung glitter na iyan, pupunta sa sofa couch ko, pupunta sa rug, pupunta sa mga curtains, pupunta sa mga damit mo, pupunta sa kahit saan. Kahit after 6 na months, may mahahanap ka pa ring maliliit na piraso ng glitter sa paligid. At ganyan na ganyan ang gossip. Kapag ang mga salita ay lumabas na sa bibig mo, hindi mo na iyan maibabalik kailanman. Hindi mahalaga kung ilang beses ka pang mag-sorry. Kapag lumabas na, labas na yan. At pwede ba akong maging modern day sa inyo? At hindi ako makapaniwala na may ilang tao, I love you o mahal ko kayong lahat. Pero ang ilan sa inyo ay hindi lang nag-iisip na anuman ang ilagay nyo sa isang device at kapag pinindot nyo yung maliit na arrow button, message man yan, or tweet, or Instagram, or Snapchat, o thread, sa oras na lumabas na iyan, hindi mo na iyan mababawi kailanman. Meron pong tinatawag na screenshot. At hindi ko alam kung bakit sinusulat ng ilan sa inyo ang mga sinusulat nyo. Akala nyo ba ay pwede nyo lang itong burahin agad? May binabayaran akong mga tao para regular na tinitingnan ang social media ko para burahin ang mga stupid na bagay na sinasabi ko. Minsan binalikan ko, may nag-send sa akin ng photo na pinost ko nung 2009. 3 buwan na ang nakalipas at yung comment na sinulat ko, talagang stupid siya. Inabot ako ng 22 minutes sa pag-scroll sa Instagram dahil hindi mo pwedeng basta bumalik sa simula. Kailangan mong i-flick lahat para makabalik sa 2009 para ma-edit ang photo. Pero ang problema, yung taong iyon ay na-screenshot na ito. Kapag lumabas na ang mga salita, mahirap na itong ibalik sa loob. Kaya kailangan natin ng wisdom para bantayan ang ating bibig. Mas mabuting pigilan ang apoy bago pa ito magsimula kaysa mag-apologize kapag ang forest ay nasusunog na. Kaya kailangan natin ng wisdom para pigilan ito sa loob. Isa sa mga wisdom na kailangan nyong maintindihan ay kung nag-go gossip sila sa'yo, malamang ay mag-go gossip din sila tungkol sa'yo. Sa oras na ma-realize ng mga tao na ang conversation nila sa'yo ay hindi safe, ang trust ay magsisimulang maglaho. At kapag wala na ang trust, ang intimacy sa relationship na iyon ay hindi nagagana. Kapag pinag-uusapan natin ang church at relationship sa church, ang drama ay bihirang magsimula dito sa stage ng church. Alam nyo kung saan nagsisimula ang drama sa church? Nagsisimula ito sa lunch o dinner pagkatapos ng church kapag nagsimula na tayong mag-usap. Nagsisimula ito sa kotse kapag nagsasagawa na tayo ng mga conversations na yon. Ang mga DMs na mayroon tayo, ang mga prayer meetings na mayroon tayo, mayroon kaming kakilala sa church, hindi na sila pumupunta dito, salamat sa Diyos, pero may group ng mga tao sa church namin na nagpatawag ng prayer meeting laban sa ibang tao sa church para ipag-pray na masama ang mangyari sa kanila. Karaniwan ay ganito ang nangyayari. Ready? Ang isang comment ay magiging rumor. Ang rumor ay magiging assumption na gagawin natin. Ang assumption na iyan ay magdadala sa division. At ang division ay sisira sa relationships na inintend ng Diyos para tayo ay mag-flourish. At sabi ni James, man, yung maliit na dila na iyan, parang ganun lang yan. Parang isang maliit na matchstick. Marami sa atin ang may mga ganitong matchsticks na nag-aapoy sa ating mga bibig habang naglalakad sa paligid at nagtataka tayo kung bakit ang bawat relationship ay parang nasusunog. Dahil hinahayaan nating itong dila na ito ang magsimula ng mga apoy. Itinuturo din ni James ang mas malalim na contradiction. Nabasa ko na ito kanina, pero sa verse 8, ang dila ay restless. Ito ay evil, puno ng deadly poison. Heto ang sabi, minsan pinupuri nito ang Panginoon na ating Ama at minsan naman ay isinusumpa ang mga taong ginawa sa kanyang image. Blessing at cursing ang lumalabas sa iisang bibig. Hindi ito tama. Para bang sinasabi ni James,
Uy, nandito ka tuwing Sunday, itinataas ang iyong mga kamay, Jesus be the name, Jesus be the name. At pagkatapos sa Monday naman, tinitingnan natin ang mga tao at nagsisimula tayong gumamit ng parehong bibig na pinampuri natin kay Jesus para magsalita ng kadumihan sa Monday, para manira ng tao sa Monday, para magsabi ng masasakit na names sa Monday. Iisang bibig lang iyan, iisang dila lang. At ang sabi ni James, huwag niyong gawin iyan, huwag kayong maging ganyan. Ang tungkol sa gossip ay ito, laging kailangan yan ng dalawang tao para gumana. Maaaring hindi ikaw ang nagsasalita, pero kung nakikinig ka, ganoon din iyon kasama. Sabi sa Proverbs 17:4, ang mga wrongdoers ay masigasig na nakikinig sa gossip, ang mga liars ay nagbibigay ng matinding attention sa slander. Okay, ito ang tinatawag ko, di ba? Ang mga wrongdoers ay madaling nakikinig sa gossip. Ito ang, kung narinig nyo na akong mag-preach dati, ay nabanggit ko na ito. Ito ang gusto kong tawaging talaga spirit. Ito ang spirit ng talaga, di ba? At alam nyo ba kung ano ang nakakabaliw sa spirit ng talaga? Hindi lang ito spirit, may kasama itong physical action na involved sa spirit ng talaga. Nakita ko na ito, hindi ako magbabanggit ng names, pero nakita ko na ito. At heto iyon. Ready? Ready? Sa oras na magsimula na ang gossip, di ba? At minsan gustong-gusto ko ito kapag nasa table dahil mas malala pa ito kapag nasa table, di ba? Dahil may magsasalita sa oras na may gossip. Uy, nabalitaan nyo ba? At ang tao naman, nabalitaan mo ba ang tungkol sa taong ito? Nag-break na sila, ginawa nila ito, ginagawa nila iyan, at ito na ang moment. Heto na tayo. Alam nyo ang sinasabi ko, ang ilan sa inyo ay umaasta na parang undercover agents. Bago kayo lumapit, gagawa muna kayo ng ganito. Titingin muna kayo sa paligid kung sino ang nakikinig sa mainit na gossip conversation na ito. Na ang Diyos, yung baby ay maaaring hindi ipinanganak sa loob mo, pero ikaw ang tumulong para ma-deliver ito. Kaya huwag kang maging taong nakikinig sa gossip. Huwag kang magkaroon ng talaga spirit. Maging taong may guts para sabihing no sa pakikinig sa gossip. Ang healthy communication ay hindi nag-go-gossip tungkol sa mga tao o nagbibigay ng audience sa gossip. Pero ang gossip ay hindi lang ang tanging bagay na makakasira sa relationships. Sa totoo lang, ang gossip ay sasabihin kong bunga lang siguro ng maraming bagay. May mas malalim na root pagdating sa gossip na siyang second point ko, at ito iyon. Ang offense ay lumalaki kung saan ang humility ay namamatay. Kaya ang gossip ay madalas na pinufuel ng offense. May nasasaktan at imbes na i-handle ito sa healthy na paraan, pinoprocess nila ito sa lahat ng tao maliban sa taong nakasakit sa kanila. May issue ako sa iyo. Kaya ang gagawin ko ay iiwasan kita at kakausapin ko ang 17 pang ibang tao sa paligid mo. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng mga Christians ay ang pag-aakalang ang mga mature Christians ay hindi na na-offend. Ang itinuro ni Jesus ay kabaligtaran. Sa Luke 17:1, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, ang mga stumbling blocks ay siguradong darating, pero aba sa taong magiging dahilan nito. Ang sinasabi ni Jesus ay ito, uy, ang stumbling block, ang offense, darating iyan sa'yo. Ang offense ay hindi lang isang possibility sa isang relationship. Ang offense ay siguradong mangyayari sa isang relationship. Ang mga tao ay bibiguin ka. Ang mga friends mo ay mami-misunderstand ka. Ang mga family members mo ay sasaktan ka. Ang mga leaders sa church ay magkakamali sa'yo. Ang mga churches ay puno ng mga taong hindi perfect. Kahit ang mga mabubuting churches ay puno ng mga taong pinoform pa lang para magmukhang katulad ni Jesus. Ang community ay nagiging powerful kapag ang mga tao ay tumitigil na sa pag-e-expect ng perfection. Isa sa mga pinakamalaking issue na kinakaharap natin pagdating sa offense ay kapag naglalagay tayo ng expectations sa mga tao at hindi nila ito nami-meet. Sa totoo lang, isipin mo kung bakit ka na-offend sa mga tao. Dahil naglagay ka ng expectation sa kanila at hindi nila iyon natupad. Dahil lang pinoform ako sa likeness ni Christ, hindi ibig sabihin na ako na si Jesus.
at ako iyon ang pastor. Ako ang pinaka-holy na tao dito. Hindi po, hindi talaga mahal ko si Jesus. Pinoform ako na maging katulad niya, pero nagkukulang pa rin ako sa ibang areas. At ganun din kayo. Kaya kahit sa church, oo, may expectation tayo sa mga leaders na mamuhay ng moral life. Pero pwede ko bang sabihin sa inyo ang ganito? Ito ay isang maliit na bagay na gusto kong ipamuhay. Bigyan mo ang mga tao ng parehong grace na hinihingi mo mula sa kanila. Kung ipapamuhay mo iyan sa buhay mo sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga tao ng parehong grace na hinihingi mo sa kanila, pangako ko sa iyo, mas mababa ang chance na ma-offend ka sa buhay mo. Kaya ka nilang mahalin ng malalim pero bibiguin ka pa rin nila paminsan-minsan. Isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan na naiisip natin pagdating sa pagiging offended ay kapag na-offend ako, ibig sabihin ay may maling ginawa ang isang tao laban sa akin. At hindi iyon laging totoo. Minsan totoo ito. Minsan may mga taong talagang nagkasala sa atin at kailangan nating i-deal iyon ng malinaw. Pero minsan ang ikinao-offend natin ay isa lamang misunderstanding. Minsan ay yung hindi natupad na expectation. Baka insecurity natin na pinoproject natin sa kanila. Baka pagod lang tayo at hindi pa tayo kumakain ngayong araw at maling paraan ang pagtanggap natin sa sinabi nila. Hindi lahat ng sakit ay betrayal. Hindi lahat ng disagreement ay rejection. At hindi lahat ng correction ay condemnation. At isa sa mga pinakadakilang signs ng maturity mo kay Christ ay ang kakayahang tingnan iyon at ma-recognize ang difference at maintindihan na yung sakit na yon hindi ibig sabihin na pinagtaksilan ako. Yung disagreement na yon hindi nila ako nire-reject. Yung correction na yon hindi naman nila ako kinokondemn. Kung gusto mong lumago sa relationship mo kay Christ, simulan mong pag-aralan ang difference. Ang immaturity, laging nag-a-assume ng motives. Pero kapag may maturity ka na, mula sa pag-a-assume ng motives, ay magsisimula ka ng magtanong, pwede bang maging pastor nyo muna ako sandali? Hindi ko alam kung ano ang naging papel ko sa sermon na ito hanggang sa point na ito, pero hayaan yung maging pastor nyo muna ako sandali. Kung pumupunta kayo sa church namin at hindi pa kayo na-offend sa church na ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Una, baka hindi ka pa matagal dito or pangalawa, wala ka pang sapat na malalim na relationships para ma-offend ng kahit sino. Darating ang offense sa point na yon. Sa darating na panahon, may makakalimot na bumati sa'yo. Darating ang point na may magsasabi ng isang awkward at weird na bagay sa'yo. Darating ang point na may magdadasal tungkol sa isang personal na bagay na inishare mo sa kanila at ipagdarasal nila ito publicly dahil hindi nila na-realize na personal na bagay pala iyon at ngayon ay alam na ng lahat. Panginoon, ipinagdarasal ko po yung problema ni John sa pornography. Panginoon, i-bless niyo po siya. 'Di ba? Wala pong shade sa sino mang nagngangalang John dito ngayong gabi. Yun lang ang unang pangalan na pumasok sa isip ko dahil napaka-common na pangalan nito. Darating ang point na baka mabigo kita o magsabi ako ng isang kakatuwang bagay sa iyo. At ang tanong ay hindi kung bibiguin ka ba ng mga tao. Siguradong bibiguin ka ng mga tao. Pero ang tanong ay ano ang gagawin ko kapag binigo nila ako? Dahil sa kasamaang palad, marami sa response ng mga tao kapag binigo sila ay nagiging kangaroo sila. Alam nyo ba kung ano ang ginagawa ng kangaroo? May Australian passport ako. Alam ko ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga kangaroos. Isa akong kangaroo expert. Pinapakain ko sila ng maraming beses. Heto ang ginagawa ng kangaroo. Ready? Ready? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready? Handa na kayo? Heto ang ginagawa nila. Tumatalon sila. Napakaraming tao kapag na-offend sila, kapag nabibigo sila, hindi nila dinididil ang issue. Tumatalon lang sila sa susunod na relationship. Tumatalon lang sila sa susunod na trabaho. Tumatalon lang sila sa susunod na church. At nagiging maliliit silang mga kangaroos na tumatalon lang mula sa isang bagay papunta sa isa pa at sa isa pa at sa isa pa. At darating ang point na tatalikod sila at sasabihin, Panginoon, bakit po ito laging nangyayari sa buhay ko? At ang Diyos naman ay sasagot na, ano ba ang common denominator? Tayo po iyon. Bago tayo ituro ang daliri sa kahit kanino, kailangan muna nating tingnan ang ating sarili.
Hebrews chapter 12, talata 15. Sabi rito, magmalasakit kayo sa isa't isa para walang sino man sa inyo ang mabigong tumanggap ng grace ng Diyos. Bantayan nyo na walang poisonous root ng bitterness ang lumaki para gambalain kayo na magko-corrupt sa marami. Gustong-gusto ko ang sinabi ng writer ng Hebrews dito. Gumamit siya ng image ng root dahil mahalaga talaga ito. Napakagandang image nito dahil ang mga roots ay lumalaki sa ilalim ng lupa bago mo pa sila makita. Walang taong gumigising sa umaga, tumitingin sa salamin at nagsasabing, "Ha, good morning. Ngayong araw ang araw na magiging bitter ako." Walang excited na maging bitter. Ang bitterness, gaya ng gossip, karaniwan ay nagsisimula ng tahimik. Nagsisimula ito kapag sinimulan nating i-replay ang isang sakit sa ating buhay. Kapag inuulit-ulit natin yung conversation na talaga bang yun ang ibig nilang sabihin nung sinabi nila iyon, may iba pa ba? Siguro ay isang disappointment na paulit-ulit nating pinapakain at sa huli, ang root ay lalabas sa lupa at lalaki bilang isang puno dahil ang bitterness ay hindi nananatiling private. Naglilik ito. Ang bitterness mo ay maglilik sa iyong friendships, sa iyong marriages, sa iyong families, sa iyong leadership. Maglilik ito sa church. Ang bitterness ay nanggagaling sa offense, pero tayo ang 100% na responsible para sa paglagong iyon. Wala nang ibang may responsibility kundi ang ating sarili. Ang paglago ng bitterness ay dumarating na parang seed at may choice tayo. Didiligan ba natin ito at hahayaang lumaki ang mga roots o papatayin natin ang seed na yon? Oo. Ilang taon na ang nakalipas, may kausap ako sa phone at may kinukwento sila tungkol sa pinagdadaanan nila at may hinaharap sila at isang pastor na mahal ko, na pinagkakatiwalaan ko, na malapit sa akin, na may magandang relationship ako, lahat na, nandun na lahat. May kinuwento silang story tungkol sa kung paano involve ang sarili nila. Hindi ito gossip, pero parang pinoprocess lang nila ang pinagdaanan nila na ang pastor na ito ay nagsimulang ipag-pray siya. At habang ipinagdarasal siya, nagsimula silang magsabi ng mga bagay at bigla ay pumasok ang pangalan ko sa prayer, di ba? Parang nasa loob ng prayer at parang inaakusahan ako na may ginawa akong bagay na hindi ko naman ginawa. Ngayon, kapag sinabi kong hindi ko ginawa, linawin ko lang po. Hindi lang dahil hindi ko ginawa ang ibinibintang sa akin, naging intentional pa ako na siguraduhin kahit ang behavior ko ay hindi magbibigay ng pagkakataon para maakusahan ng kahit ano. Para bang sobrang layo ko dito. Para bang inaakusahan mo ako na isang pink unicorn na nakakalipad. Ganun siya ka-stupid at ganun lang talaga kahirap isipin na mapagbintangan ako dito. At naaalala ko nung marinig ko iyon agad na pumasok ang seed. Masakit talaga iyon. Pinapalo ko ang sarili ko ng masyadong malakas sa dibdib. Pumasok ang seed sa loob ko at agad ay naisip ko, oh no, ang saklap naman. At pagkatapos ay may isip mo, napakasama naman yan, ginawa ko ito, ginawa ko iyon. Tapos kinuha ko ang phone ko at sinusulat ko na ang draft ng ilalagay ko sa X at Twitter at ang public PR statement ko tungkol sa taong ito. Paano mo nagawang gawin iyon at kung ano-ano pa. Alam ko, umuwi ako, ni-process ko ito kay Kate. Siya ang safe place ko, ni-process ko kay Kate. Gusto ko sanang sabihing pinatay ko ang seed na iyon sa loob ng unang 30 minuto. Pero hindi, inabot ito ng ilang araw. Pero sa huli ng ilang araw, dito na ako nakarating. Naisip ko sa sarili ko, alam mo ba, bakit ko hinahayaan na ang seed na ito ay magsimulang mag-ugat sa puso ko? Ang taong ito ay hindi man lang alam na alam ko. Ang taong ito ay walang control sa buhay ko o sa destiny ko. Oo, may magandang relationship kami. Siguro at ito ang susi, baka ang taong ito ay nakakuha ng maling information mula sa ibang tao. Baka may ibang nagsinungaling sa kanila at may sinabi at nag-imbento tungkol sa akin. Baka ang taong ito ay nagkaroon ng bad day. Baka ang taong ito ay nakikipag-away sa asawa nila o sa mga anak nila at hindi nila alam at bigla na lang itong naisuka. At naaalala ko na may moment ako na parang, Panginoon, nire-release ko na ito. Hindi ko kailangang hawakan ito. Hindi ko kailangang maging bitterness ito sa buhay ko. At nalaman ko na dahil lang may sumugat sa'yo, hindi ibig sabihin na sila ang may karapatang mag-shape sa'yo. Hindi mo laging makokontrol ang nangyayari sa'yo. Pero sa pamamagitan ng grace ng Diyos, makokontrol mo ang pipiliin mong hayaang lumaki sa loob mo.
At ang ilan sa atin dito ngayong gabi, naghihintay kayo ng apology mula sa ibang tao bago nyo bitawan ang bitterness na iyan. At nandito ako para sabihin sa inyo ngayong gabi na ang apology na iyan ay maaaring hindi na dumating kailanman. Kaya tumigil ka na sa paghihintay at i-release mo na sila, patawarin mo na sila, hayaan mong mawala ang bitterness na iyan dahil nakikipaglaban ka sa isang laban na hindi naman nila alam. Tinitingnan mo sila pero hindi man lang nila alam at mayroon tayong seed sa loob natin na nag-uugat na ng bitterness dyan. Kaya kailangan mo silang i-release, kailangan mo silang patawarin. At kapag pinatawad mo sila, pwede ko bang bigyan kayo ulit ng isang piraso ng magandang community advice? Huwag niyong gawing weird. Hindi mo kailangang lapitan sila at sabihing pinatawad mo na sila. Unang beses na nangyari ito sa akin, 19 na years old ako. Gumagawa kami ng Day of Freedom. Ang nanay ko ang nagpapatakbo ng Day of Freedom na ito at dumadaan kami sa mga bagay gaya ng freedom mula sa sexual things, freedom mula sa generational curses, at pagkatapos ay may freedom mula sa bitterness. Kailangan mong magpatawad. Kaya ginagawa namin itong session na ito sa huli. Ang galing ko, pinatawad ko na lahat ng mga taong nanakit sa akin. At heto ang isang lalaki na lumapit sa akin. Ang pangalan niya ay Kelly. Hindi ko siya makakalimutan. Lumapit sa akin si Kelly at tiningnan niya ako at isa siya sa mga ganong tipo ng lalaki. Tiningnan niya ako at sinabi niya, gusto ko lang malaman mo na pinatawad na kita. At naaalala ko na nakatayo lang ako doon at iniisip, ano bang ginawa ko? At pagkatapos, ang susunod na session ay tungkol sa, hindi ko alam, freedom mula sa occult. Talagang na-miss ko ang buong session na iyon dahil iniisip ko kung ano ang ginawa ko kay Kelly. Kaya nahirapan ako sa mga occultish demons ng 2 taon hanggang sa nag-freedom ako ulit dahil na-miss ko yung buong session. Iniisip ko, ano bang ginawa ko kay Kelly? Ano bang problema mo, Kelly? Kaya huwag kang maging taong lalapit sa kahit kanino at sasabihin, gusto ko lang malaman mo na pinatawad na kita. Ngayon, kung mayroon talagang open tension at kailangan mo itong gawin, okay lang yon. Pero kung hindi naman nila alam, huwag mong gawing big deal sa kanila. Ang forgiveness ay hindi nangangahulugan na magpapanggap ka na parang hindi ito nangyari. Ibig sabihin nito ay tumatanggi ka na hayaan ang anuman ang nangyari na maging Lord sa puso mo. Ang mga healthy relationships are not built by perfect people. They're built by people who know how to forgive imperfect people. So with great joy, I prophesy over you today. Conflict is coming. Napakaganda, di ba, man? Napaka-amazing. Yung girlfriend mo, yung boyfriend mo na meron ka ngayon, darating ang conflict. Yung marriage mo na napakaganda, napakabuti, hindi pa kami nag-aaway, darating ang conflict. Yung boss mo na mahal mo, darating ang conflict. Darating ang conflict. Hindi iyon ang tanong. Ang tanong ay, paano ka magre-respond sa conflict? I-ignore mo ba ito? Magpapanggap ka ba na okay ka lang? Tahimik ka bang aalis? Huwag kang basta aalis ng tahimik. Iyan ang ginagawa ng maraming tao. Tahimik silang, hindi ko ito haharapin. Aalis na lang ako. Hindi natin dapat gawin iyan dahil binigyan tayo ni Jesus ng ibang paraan. Binigyan tayo ni Jesus ng blueprint kung paano ba talaga magkaroon ng healthy communication sa mga tao. Ang huling point ko ay ito. Ang paraan ng Diyos ay conversation, hindi cancellation. Kaya isa sa mga pinakamalaking myths sa modern culture ay ito. Kung talagang nagmamalasakit sila, alam na dapat nila iyon. Kung talagang care sila, alam na nila dapat. Para sa lahat ng mga husbands na nasa room na ito ngayong gabi, hindi po namin alam, hindi namin kayang basahin ang isip nyo. Baby, okay ka lang ba? Okay lang ako. Okay? Hindi ako okay. Pero baby, sinabi mo lang na okay ka lang. Eh hindi nga, syempre hindi ako okay. Eh, di dapat sabihin mong hindi ka okay. Sinabi ko na, hindi, sabi mo okay ka lang. Eksakto, hindi ako okay. Ini-summarize ko lang po sa inyo ang 18 years ng marriage ko ngayon. Ini-summarize ko lang po. Gaya niyan, hindi kami kayang makabasa ng isip. Hindi namin alam kung ano ang sinasabi ng isip nyo. Hindi namin kayang basahin ng isip nyo. May sasabihin ako sa inyo, nahihiya ako. Mayroon ako nito sa notes ko. Sabi dito, nahihiya ako. Kailangan ko itong ilagay sa screen. Pero heto ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang healthy communication ay nangangailangan ng communication. Hindi ako makapaniwala na kailangan ko pa itong sabihin. Ang ilan sa inyo ay may asawa. Ang asawa ko, wala siya dito ngayong araw.
Nag-pre-preach siya sa Brisbane kasama ang ating paboritong family sa Brisbane. Kaya laging nagkukwento ako tungkol sa kanya kapag wala siya dito, lalo na sa alas 4 ng hapon dahil hindi rin ito naka-livestream. Kausap ko siya sa phone kanina sa gitna ng service. Sabi ko, baby, nagkwento ako tungkol sa'yo, kaya binigyan niya ako ng permission. Pero ang asawa ko, isa sa mga pinakamalaking issue sa aming marriage, sa loob ng maraming taon, ay ang asawa ko ay may buong conversation na sa akin sa loob ng ulo niya at isasali niya lang ako sa huling sentence at pagkatapos ay magagalit siya na hindi ko nasusundan ang buong conversation na mayroon siya sa loob ng ulo niya. Kung gusto mong matutunan kung paano mag-communicate sa healthy na paraan, kailangan mong matutunan kung paano ba talaga magsalita at paano mag-communicate. Mukha namang obvious, pero maraming tao ang gustong magkaroon ng relational healing, pero ayaw naman nilang magkaroon ng isang tapat na conversation. Napag-usapan na natin ang bad conversation. Ang mga gossipers ay sobrang daming magsasalita sa mga maling tao. Pero dito, kailangan natin ng healthy communication. Nakakita na ako ng relationships na nagkawatak-watak. Nakakita na ako ng mga churches na nag-fracture dahil ang mga tao ay hindi nakapag-communicate sa isa't isa sa healthy na paraan. Si Jesus, binigyan niya tayo ng isang malinaw at practical na process kung paano ito gagawin. Matthew 18, napakasikat nito. Verse 15, sabi rito, kung ang kapatid mo ay nagkasala laban sa iyo, pumunta ka at ipakita sa kanya ang kanyang fault. Kapag kayong dalawa lang ang magkasama, kung makikinig siya sa iyo, nabawi mo na ang iyong kapatid. Pero kung hindi siya makikinig, magsama ka ng isa o dalawa pa para sa testimony ng 2 o 3 witnesses, ang bawat bagay ay ma-establish. Kung tumanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa church. Kung tumanggi siyang makinig sa church, ituring siyang parang Gentile o tax collector. Ito ay isang revolutionary na teaching. At sasabihin ko sa inyo kung bakit sa first century world, ang honor at shame ay malalaking cultural realities. At kaya ang public reputation mo ay sobrang mahalaga. Kaya pumasok si Jesus at nagturo siya ng isang bagay na talagang revolutionary. Sabi niya, kung may issue ka sa isang tao, huwag mong simulan sa public, simulan mo sa private. Huwag kang magsisimula sa pagpapahiya sa kanila o pagtitipon ng crowd o pagsisikap na gumawa ng kaso laban sa kanila. Pumunta ka sa kanila ng mag-isa, mag one-on-one kayo, protektahan ang dignidad, protektahan ang relationship. At heto ang susi na sinasabi ni Jesus, kailangan nating i-pursue ang restorasyon. Pansinin niyo ang goal ng sinasabi ni Jesus dito. Sabi niya, kung makikinig siya sa iyo, heto ang goal, nabawi mo na ang iyong kapatid. Ang goal ng confrontation ay hindi ang manalo. Ang goal ay restoration. Ang linyang iyan lang ay magliligtas sa iyong marriage. Magliligtas ito sa iyong friendship. Marami sa atin ang pumapasok sa mga confrontations sa mga tao na sinusubukang manalo. Tumigil na kayo. Pumasok kayo na ang goal ay restoration dahil kung pupunta kayo na ang goal ay restoration, ang humility ang mag-aakay sa inyo sa conversation na iyon. At ito ang dahilan kung bakit ang spirit ni Jesus ay sumasalungat sa spirit ng present age. Bakit? Dahil ang spirit ng present age ay isang cancel culture. Lahat ay naka-cancel para sa lahat ng bagay sa mga araw na ito. Nandito tayo na naka-cancel ang mga tao para sa mga bagay na hindi pa naman na-verify. Pero itutuloy pa rin natin. At laban ito sa culture ni Jesus. Dahil ang mundo ay nagtuturo ng cancellation, pero si Jesus ay nagtuturo ng reconciliation. Ang mundo ay nagsasabing i-ghost mo lang sila. Pero si Jesus ay nagtuturo na pumunta ka at makipag-conversation sa kanila. At nabubuhay tayo sa isang mundo, ito ang talagang nagpapakulo ng dugo ko. Nabubuhay tayo sa mundo na may mga vague at cryptic na online posts. Nakakita na ba kayo ng mga taong sumusulat ng mga super vague? Talagang sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayong araw dahil dito. At hindi man lang sila nagsasabi ng pangalan. At pagkatapos ang mga tao naman ay sasagot, "Oh, mahal kita, ipinagdarasal kita, oh, kasama mo ako sis, iniisip kita sis." Diba? Tumigil na po kayo sa pagiging vague at tumigil na po sa pagiging cryptic. Threads. Alam nyo ba ang program na Threads?
galit ako sa Threads, kailangan ko nang tumigil sa pagtingin sa Threads dahil sa Threads ay may mga threads. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag silang threads. May mga threads ng mga tao dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas na pumupunta sila sa mga church services. Ngayon, heto ang nakakabaliw sa akin, mga Christian people. Sa totoo lang, mga taong nagsasabing sumusunod sila kay Jesus. 'Di ba? Sila ang nagki-claim na sumusunod kay Jesus. Hindi man lang ito unchurched o kung ang isang unchurched na non-believer kay Jesus ang pumunta sa church namin at nagsulat ng report tungkol sa church namin, alam nyo na, pinupuna ang mga butas, critical, ginawa nila yon, talagang okay lang sa akin yon. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi naman sila kapatid kay Christ. Sila ay taong hindi nakakaunawa kay Jesus at hindi sila namumuhay sa ilalim ng parehong authority at sa parehong principles na ginagawa natin. Kaya gets ko. Pero ang nagpapakulo ng dugo ko ay kapag nakakakita ako ng mga Christians, mga taong nagkiklaim na Christian na pumupunta sa Threads at nagsisimulang i-review ang mga churches na parang restaurant lang ito. Nandun sila, uy, itong preacher na ito ay tumayo at sinabi ito at hindi ko ito gusto. O, hindi ako makahanap ng upuan sa church na ito. O, itong church na ito ay hindi gumagawa ng small groups gaya ng dapat naming gawin. Dapat pumunta tayo dito. At ako naman ay nakaupo lang doon at iniisip, bakit ka nandyan? Bakit hindi ka na lang pumunta sa isang tao at makipag-conversation sa kanila muna imbes na mag-online at subukang i-review sila at maging critic online? Kahit ang paraan ng pakikipag-usap natin sa isa't isa, hindi natin pwedeng iwasan lang ang mga bagay. Mahirap talagang magkaroon ng mga conversations. Kaya alam nyo kung ano ang ginagawa natin. Hindi ako makapaniwala na nagpre-preach ako tungkol dito, pero kailangan natin 2026 na kung paano ka lumabas sa isang group chat ay mahalaga. Alam nyo lahat ang sinasabi ko. Kapag biglang lumabas si John sa group chat, hindi ko alam kung bakit John ngayong gabi. Nararamdaman ko ang spirit ni John, pero kung John ka ngayong gabi, mahal ka ng Diyos. May plano siya para sa iyo. Sinasabi na ng Diyos ang pangalan mo sa iyo ngayong gabi. Binabanggit niya ang pangalan mo sa iyo. Pero kapag nasa isang group chat tayo at sinabi na John left the group chat, lahat tayo ay parang anong nangyari kay John? Sige na po, lahat kayo ay may mga dysfunctional family group chats at imbes na i-deal ang mga issues, umaalis na lang tayo. Aaminin ko, hindi ko pa naranasan yon. Hindi ko ginagawa yon. Ini-mute ko lang ang group chat at inilalagay sa pinakaibaba. Kung titingnan nyo ang ChatGPT search history ko, baka may search doon na nagsasabing, paano ba lumabas sa isang Viber group chat nang hindi nalalaman ng buong group na umalis na ako? At ang response ay, kailangan mong bayaran ang premium price para sa Viber. Na sinagot ko naman na hindi iyan mangyayari. Hindi ako magbabayad ng premium para sa Viber. Ibig sabihin, ang mga mature believers ay may mga hard conversations, pero ang mga immature believers ay may mga easy conversations sa mga maling tao. Ngayon, ang maturity ay hindi nangangahulugan na nag-e-enjoy ka sa confrontation. Pero ibig sabihin nito ay binibigyan mo ng value ang relationship ng sapat para maging tapat ng may humility. Kung magiging tapat talaga ako, ayaw ko ng confrontation. Hindi ko ito ini-enjoy kapag alam kong kailangan kong magkaroon ng mga confronting conversations. Hindi ako gumigising sa umaga na, yippee, ngayong araw ang araw, mag-S-Smackdown tayo. Hindi po ganyan ang nararamdaman ko. Minsan ay nararamdaman ko lang sa sikmura ko yung alam nyo yung sinasabi ko, sa gut nyo na parang kailangan kong gawin ito. Pero heto ang natutunan ko sa huling 20 years na naiintindihan ko ang value ng pagkakaroon ng mga confrontations dahil sa kabilang panig ng confrontation na iyon ay maaaring restoration. Sa kabilang panig ng conversation na iyon ay maaaring healing at joy at love. At sinusubukan kong makarating doon. Imbes na magsabi ng mga bagay gaya ng dapat alam na nila ang ginawa nila, baka dapat talaga tayong magtanong sa kanila, uy, may iba pa bang nangyayari? Natutunan kong i-enjoy ang linyang ito sa aking leadership. Nakatulong ito sa akin ng malaki para mamuno ng maayos. Imbes na lumapit na may mga accusations sa mga tao, nagsisimula na ako sa mga questions. At ang tanong ko ay ito, pwede mo ba akong tulungang maintindihan kung bakit mo ito ginawa? Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay napakasimple. Gusto kong marinig, baka may isang bagay na hindi ko alam.
Baka may nangyari na hindi ko alam. At sa pamamagitan ng pagtatanong, ang totoong ginagawa nito ay pinapayagan ako kung kailangan ko na mag-correct ng may mas malaking authority dahil alam ko na ang buong panig ng kwento. Natutunan ko ng magtanong. Ngayon, hindi nito pinapalitan ang correction, pero binibigyan ako nito ng kakayahan na maintindihan ang buong story. Ang mga healthy conversations are not about attacking. They are about pursuing truth with love. So what does a healthy conversation look like? Here, I'm going to give you 5 quick things. Una ay ito, kailangan mong pumunta ng may humility. Huwag kang pumasok sa isang conversation bilang judge, jury, at executioner. Pumasok ka ng may humility. Hindi ka kailanman matatalo sa humility. Ang pangalawa ay ito, kung magkakaroon ka ng confronting conversation sa isang tao, please, 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 maging specific ka. Please, para sa pagmamahal sa lahat ng tao sa mundo mo, ang pagiging vague ay isang poison. Mayroong isang mahal ko sa team ko at biniro ko na siya tungkol dito. Nakausap ko na siya, pero sinusulatan niya ako ng report at sinabi niya, maraming tao at idinidescribe niya ang isang bagay at binasa ko ang report at natakot ako. Sabi ko, Diyos ko, maraming tao. Oh no, ibig sabihin niyan, 70% ng mga tao ay dumadaan dito. At sinimulan kong basahin itong report at tinawagan ko siya. Sabi ko, uy, makinig ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang lahat ng mga taong ito. Ibigay mo sa akin ang mga pangalan dahil gusto kong malaman ang mga pangalan nito dahil ang lahat ng mga taong ito. At bumalik ang sagot at 3 tao lang pala sila. Ang definition mo ng maraming tao ay iba sa definition ko ng maraming tao. Kaya kapag pumasok ka sa isang conversation, huwag kang maging vague, maging specific dahil ang clarity ay kindness. Maging specific at malinaw sa kanila. Ang pangatlo ay ito, kailangan mong makinig, pero huwag lang makinig. Makinig ka para makaintindi. Ang katahimikan ay hindi katumbas ng pakikinig. May mga taong tahimik, pero hindi ka nakikinig. Binabalangkas mo ang isasagot mo sa ulo mo at naghihintay ka lang na tumigil sila at pagkatapos ay papasok ka na. Hindi, makinig ka dahil gaya ng sinabi ko na baka may matutunan ka na hindi mo na-realize. Ang pang-apat ay ito, siguraduhin mong magsabi ng truth pero gawin ito sa grace. Kapag may grace ka ng walang truth, iiwasan mo ang issue. Kapag may truth ka ng walang grace, sasaktan mo ang tao. Kaya siguraduhin nating matamaan ang truth, pero gawin mo ito sa grace. Ang parehong grace na hinihingi mo sa ibang tao, ibigay mo sa taong iyon. At ang panglima ay ito, kailangan nating mag-aim para sa restoration. Kung papasok ka sa isang conversation dahil gusto mong maghigante, mali ang puso mo at mali ang motive mo. Pumasok ka sa isang conversation na nagsasabing gusto natin ng restoration, gusto nating pagalingin ito. At para magawa ang lahat ng mga bagay na ito, alam nyo kung paano nyo gagawin ang lahat ng ito? Kailangan nyo lang talagang maging intentional. Bihira lang na basta ka na lang mahulog sa isang conversation or confrontation na gaya nito. Kailangan mong maging intentional. Gustong-gusto ko kapag nakakarinig ako ng mga taong intentional sa pagkakaroon ng mga conversations. 2 sa aming staff members, hindi ko sasabihin ang mga pangalan nila, pero si Anoch at Queen, mayroon silang napakagandang marriage. Mahal ko ang marriage nila dahil hindi ito isang perfect na marriage. Kinukwento nila sa akin ang lahat ng mga away na mayroon sila at 99% ay kasalanan ni Anoch. Pwede ko bang sabihin yung inishare mo sa akin kanina? Sinabi niya lang sa akin na nag-away sila nung nakaraang linggo at sabi ni Queen sa kanyang frustration, Anoch, ikaw ang head ng home na ito at sagot naman ni Anoch, ikaw naman ang head ng frustration. Kaya hayaan nyo akong ikwento kung paano nila na-resolve ang away pagkatapos matulog ni Anoch sa labas nung gabing iyon. Hindi. Alam nyo kung ano ang gusto ko sa kanila. Heto ang ginagawa nila. Baka makatulong ito sa ilan sa inyo. Bawat Monday night sa bahay nila ay, hindi ko alam kung may pangalan kayo para dito. Ano yung debrief? Ito ay isang debrief ng kanilang marriage bawat Monday night. Kaya ang napagpasyahan nilang gawin ay ayaw nilang ang marriage nila ay lumipas ang mga linggo, buwan, seasons nang hindi na-address ang maliliit na bagay na nagpapa-frustrate sa isa't isa. Kaya bawat Monday night sa bahay nila, maglalabas sila ng mga bagay. Ngayon ulit, 99% ng mga inilalabas ay issues ni Anoch mula kay Queen. Pero gusto ko ang intentionality ng kanilang at ginagawa nila ito bawat
tuwing Tuesdays. Tinatanong ko, kumusta ang Monday night debrief? At sagot naman, ayon, natulog ako sa labas kagabi dahil tinawag ko siyang head ng frustration. Pero gusto ko ang intent. Hindi ka basta na lang nagkakaroon ng magandang relationship nang hindi sinasadya. Kailangan niya ng intentionality. At gusto ko iyon sa kanila dahil kailangan ng, sige, sabihin mo sa akin ngayong linggo kung ano ang problema. At pareho silang gumagawa nito. Si Queen ay amazing, pero mayroon din siyang mga issues dahil lahat tayo ay may issues. Di ba, Queen? Oo. Hindi. Oo. Excited na ako para sa meeting bukas ng gabi. Hinayaan niyo si Pastor James na ikwento ang story na yun publicly. Sige na po, tatapos na ako. Ibinigay sa atin ni Paul ang spirit ng healthy communication dito sa Ephesians. Ephesians 4:29. Huwag niyo hayaang may anumang unwholesome na salita ang lumabas sa inyong bibig, kundi yung mga beneficial lang para sa pag-build up ng nangangailangan para makapagbigay ito ng grace sa mga nakakarinig. Huwag niyong saktan ang Holy Spirit ng Diyos na siyang nag-seal sa inyo sa araw ng redemption. Kailangan nyo, heto na, itabi ang bawat uri ng bitterness, galit, puot, pakikipag-away, kasamaan at mapanirang pananalita. Sa halip, maging kind. Pansinin nyo, sabi niya ay maging kind. Hindi niya sinabing maging nice. May pagkakaiba ang nice at kind. Ang spirit ng panahon na ito ay gustong maging nice ang mga tao sa isa't isa dahil ang nice ay ibig sabihin ay hindi mo sasaktan ang feelings ko. Hindi iyan ang hinahanap ni Jesus. Sabi niya, maging kind sa isa't isa, compassionate, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Christ. Sinasabi sa atin ni Paul, hindi lang kung ano ang dapat nating itigil, kundi sinasabi rin niya kung ano ang dapat nating maging. Kailangan nating maging mga taong nagbo-build up sa isa't isa, mga taong nagbibigay ng grace, mga taong kind, compassionate, at nagpapatawad. Sinabi pa niya ang salitang ito para sa unwholesome. Literal na ibig sabihin nito ay huwag hayaang unwholesome. Ang literal na ibig sabihin nito ay decaying or rotten. Sinasabi niya, huwag niyong hayaan na ang mga salitang lumalabas sa bibig niyo ay bulok o nabubulok. Sa halip, magsalita kayo ng mga salitang lalago. Magsalita ng mga salitang magnu-nourish. Magpapalakas sa kanila. Magsalita ng mga salitang magbibigay ng grace sa mga tao. Heto ang isang bagay na pwede mong itanong bago ka magsalita. Itanong mo ito, nagbo-build up ba ito? Nakakatulong ba ito? At nagbibigay ba ito ng grace? Ngayon, makinig kayo sa akin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Paul na kind at hindi nice. Dahil hindi ito nangangahulugan na iiwasan natin ang mga mahihirap na truths. Kung puro nice ka lang, hindi mo kailanman haharapin ang anumang bagay na mahirap. Sabi ng nanay ko dati, narinig ko na sa maraming tao na nagsasabing, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Pero minsan, ang mahirap na truth ay hindi pakinggan na nice. Ang pag-build up ay hindi laging pakinggan na nice. Maaaring magsimula ito sa pag-confront, pero ano ba ang motivation ko? Sinusubukan ko lang bang sabihin sa'yo ang iniisip ko para marinig mo ang iniisip ko? O sinusubukan ko bang makipag-conversation sa'yo? Sa huli nito, ibo-build up kita, tutulungan kita, magpapakita ako ng grace sa'yo. Hindi iyan weakness, iyan ay Christ-likeness. Si Jesus ay hindi kailanman natakot sa mga mahihirap na conversations, pero lahat ng kanyang conversations ay layon na makita ang redemption. Ni-confront niya ang sin, pero ni-restore niya ang mga sinners. Nagsalita siya ng truth, pero puno ito ng grace. May mga taong nagsasabi, uy, si Jesus, parang medyo mean siya sa mga tao. Tinawag niya ang mga tao na brood of vipers at sinabi niyang parang silang mga whitewashed tombs. Oo, ginawa niya iyon. At kung gusto mo ng permission para sabihin iyan sa mga tao, ibibigay ko sa iyo ang permission na iyan hanggat gagawin mo ang parehong bagay na ginawa ni Jesus. Dahil bawat tao na kinausap niya ng matindi sa kung ano ang iniisip nating harsh ay ang mga parehong tao na namatay siya para sa kanila. Kaya huwag mong subukang ikabit ang pangalan ni Jesus sa iyong matinding pag-rebuke maliban kung handa kang mamatay para sa mga kasalanan ng isang tao. Ito ang uri ng communication na gustong i-form ng Holy Spirit sa loob natin. Hindi ito isang dramatic communication. Siguradong hindi ito isang passive-aggressive communication. Hindi ito umiiwas, kundi ito ay spirit-filled communication.
Ang goal ng message ko ngayong gabi ay hindi para maging mas nice ang lahat. Ang goal ay para maging mas katulad tayo ni Jesus. Sige na po, si Jesus ay hindi kailanman ginamit ang kanyang mga salita para mag-gossip, para mag-manipulate o para manira. Ginamit niya ang kanyang mga salita para magpagaling, para mag-restore, para magpatawad, para mag-confront, pero para mag-bless at para tawagin ang mga tao sa mas mataas na antas. Ang parehong bibig na sumasamba kay Jesus sa Sunday ay hindi dapat naninira ng tao sa Monday. Isipin nyo, kung ang ating mga friendships ay bigla nating sinimulan na i-assume ang pinakamabuti sa mga tao imbes na ang pinakamasama. Kung sa loob ng ating relationships ay magkakaroon tayo ng mga mahihirap na conversations ng mabilis bago pa sila lumaki sa isang bagay na mas malaki kaysa sa dati. Isipin nyo kung sa mga families ang forgiveness ay naging normal na bagay na ginagawa natin. Isipin nyo sa church kung saan ang gossip ay napalitan ng encouragement. Alam nyo, ang pinakaunang sermon series na inipreach ko sa church natin, 50 metro sa direksyong iyon sa Rico's Bar, na tinatawag na Music Hall nung oras na iyon, ang unang 2-week series na ginawa ko nung September ng 2016, tinawag itong Fire Starter at galing ito sa Book of James dahil na-realize ko na ang foundation ng ating church dito sa Pilipinas, ang gusto kong gawin ay gusto ko talagang lumaban sa isa sa mga defining cultures ng Pilipinas. Sa Pilipinas, may ilang bagay tayong ginagawa ng mahusay. Mahusay tayong mag-boxing, mahusay tayong kumain ng kanin, mahusay tayong mag-karaoke, at mahusay tayong mag-split ng mga churches. Ang Pilipinas ay ang nation ng mga split churches. Bakit? Nagsisimula sa isang offense, nagdadala sa gossip. Kaya nagdesisyon ako sa simula pa lang ng ating church, susubukan nating sirain ang gossip sa ating church. Ganun ba ang laging nangyayari? Hindi. Dahil may mga taong hindi perfect dito. Pero pa rin, pagkatapos ng 10 years, mayroon pa rin akong parehong passion at desire. Huwag hayaang may unwholesome talk na lumabas sa ating bibig. Huwag hayaang may gossip. Huwag hayaang ang offense ang maging root na nagdudulot ng bitterness sa ating buhay. Pumunta ka sa isang tao, makipag-communicate ka sa kanila, maging isang safe place kung saan pwede tayong magsabi ng truth, kung saan pwede tayong magsabi ng grace at i-pursue natin ang reconciliation. Ito ang gusto kong itapos. Gusto kong itapos sa ganito. Ang healthy communication ay gumagawa ng healthy relationships. At ang healthy relationships ay gumagawa ng healthy families. At ang healthy families ay gumagawa ng healthy churches. At ang healthy churches ay nagpapakita ng puso ni Jesus sa mundo. Bigyan natin ang Diyos ng glory at pumalakpak para diyan sa pangalan ni Jesus. Kaya sa susunod na linggo, ito ang gusto kong gawin natin. Bantayan natin ang ating mga salita. Gusto kong tanggihan natin ang gossip. Gusto kong tanggihan ang bitterness. Gusto kong tanggihan ang passive aggression. Kung gusto kong tanggihan ang cancellation. Alam nyo, sinasabi ko, ito kamakailan lang talaga. Siyempre, isa akong leader. Gustong-gusto ko ang mga leadership conversations. At isa sa mga pinakadakilang paraan para lumago sa leadership mo ay sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga pagkakamali ng ibang leaders. Isa ito sa mga pinakamagandang paraan. At may linyang ito na sinasabi ko sa mga leaders kamakailan dahil gusto kong matuto. Palagi akong gustong matuto. Gusto kong matuto at gusto kong magkaroon ng mga conversations kung saan natututo ako. Pero sinusubukan kong i-check ang puso ko para siguraduhin na hindi ako nag-go-gossip. Kaya sasabihin ko ang linyang ito sa mga leaders. Sasabihin ko, uy, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari sa taong ito? Pero huwag mo akong sasabihan ng kahit anong bagay na hindi ko dapat malaman dahil gusto kong malaman nila, uy, hindi ako nandito para sa gossip. Ibigay mo lang sa akin ang principle. Huwag mo nang ibigay ang detalye. Hindi ko kailangan ang detalye. Sabihin mo lang sa akin dahil gusto kong matuto mula sa kanilang pagkakamali. Siyempre, may pagkakamali. Gusto kong matuto pero ayaw kong pumasok sa mga damo ng gossip. Kaya hindi ako ang nag-go-gossip. Sinusubukan ko lang na siguraduhin na ang puso ko ay protektado. Gusto kong tanggihan ang bitterness sa buhay ko. Kaya hayaan nyo akong tapusin ito ng ganito. Nag-pre-preach ako sa sarili ko ngayong gabi ng higit pa sa kahit sino sa room na ito. Nagsasalita ako bago ako mag-isip ng napakadalas.
Gusto kong mag-gossip dahil ang flesh ko ay gustong mag-gossip, pero sinusubukan kong patayin ito sa buhay ko. Napakadaling hayaan ang offense na pumasok bilang isang pastor. Ang mga tao ay umaalis sa church namin sa lahat ng oras. Sa laki ng church natin, may mga taong pumupunta at umaalis sa lahat ng oras. Napakadaling hayaan ang offense, hayaan ang bitterness na pumasok sa loob ko, pero sinusubukan ko. Panginoon, alisin niyo po ang mga seeds. Alam kong may mga dahilan, hindi ko kailanman kailangang malaman ang lahat ng iyon. Pero Panginoon, gusto ko lang magkaroon ng malambot na puso sa inyo dahil mula sa puso ko, sa wellspring ng puso ko ay umaagos ang mga salitang sinasabi ko at gusto ko ng healthy communication. At sa tingin ko, ang Panginoon ay nakipag-usap sa bawat isa sa atin ngayong gabi tungkol sa isang bagay na kailangan nating harapin. Kaya gusto kong ipikit nyo lang ang inyong mga mata kung nasaan man kayo. Siguro ilabas nyo ang inyong mga kamay na parang tumatanggap ng isang bagay mula sa Diyos. At gusto ko lang ipagdasal tayo ngayong gabi. Gusto ko lang na ulitin nyo ang mga salitang ito pagkatapos ko, pero huwag nyong ulitin dahil lang sinasabi ko ito. Gusto ko talagang seryosohin nyo dahil gusto kong may gawin ang Holy Spirit sa inyo ngayong gabi. Sabihin nyo lang ito. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, pakidala po sa isip ko ang anumang offense na hinayaan kong maging root ng bitterness sa buhay ko. Ipakita niyo po sa akin ngayon kung sino ang kailangan kong patawarin. Ipakita niyo po sa akin ngayon kung sino ang kailangan kong i-confront. Bigyan niyo po ako ng lakas. Bigyan niyo po ako ng boldness para magkaroon ng mahirap na conversation. Bigyan niyo po ako ng wisdom para magsabi ng truth ng may grace. Tulungan niyo po ako, Holy Spirit. Panginoon, ipinagdarasal ko ang bawat isa sa room na ito ngayong gabi. Panginoon, nagpapasalamat ako na ang inyong Holy Spirit ay kayang gabayan tayo, i-lead tayo, i-correct tayo. Panginoon, kung mayroon mang mga roots ng bitterness na kumapit na, Panginoon, idinadalangin ko na bunutin niyo sila ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Panginoon, idinadalangin ko na matuto kaming magpatawad ng mabilis. Panginoon, idinadalangin ko na matuto kaming magsalita ng mga salitang nagbo-build up at hindi naninira. Panginoon, sa mga confrontation conversations na kailangan naming gawin, Panginoon, idinadalangin ko, hayaan ang restoration ang i-pursue namin. Hayaang walang anumang bahid ng paghihigante, kundi hayaan kaming i-pursue ang restoration. Diyos ko, idinadalangin ko na magkaroon ng intentionality sa aming relationships, Panginoong Jesus, na mag-communicate sa healthy na paraan. Panginoon, ipinagdarasal ko ang bawat taong lumaki sa isang dysfunctional home na puno ng passive aggressiveness o puno ng gossip o puno ng galit at puot at paghihiganti ngayon. Nagpapasalamat ako, Panginoon, na binubunot nyo ang mga seeds na iyon ng sakit at sisimulan nyo ang isang bagong lineage sa kanilang bahay na ang kanilang mga anak ay hindi mararanasan ang mga naranasan nila. Diyos ko, idinadalangin namin hayaang magkaroon ng bagong araw na darating para sa kanilang family sa hinaharap. Ang naranasan nila ay hindi na kailangang ipasa pa. Kaya pinuputol na namin iyan ngayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, tulungan niyo po kami at Holy Spirit, gabayan niyo kami, i-convict niyo ang aming health. Panginoon, ipinagdarasal ko ang aming church. Panginoon, idinadalangin ko na bilang isang church, aktibo naming sisirain ang gossip sa church na ito. Na i-urge namin ang isa't isa na umiwas sa offense, na magko-communicate kami ng healthy sa isa't isa. Mahal namin kayo, Jesus. Sa inyong pangalan kami ay nananalangin. Amen. Gusto ko kayong i-encourage ngayong linggo. Magkakaroon ng mga moments kung saan mahaharap kayo sa gossip, sa offense, sa pagsasabi ng maling bagay, sa pagsasalita ng masama tungkol sa isang tao o pagsasalita ng masama sa isang tao. At gusto ko sa moment na iyon, ang Holy Spirit ay maglalagay ng isang bagay sa puso nyo at may dalawa kayong choices, makinig sa Holy Spirit o i-ignore siya. Nakikiusap ako sa inyo, makikinig ba kayo sa Holy Spirit? Makinig kayo sa Kanya. Hayaang ang maliit na conviction na iyan sa puso nyo ang magtulak sa inyo para gumawa ng tamang choice sa situation na iyon. Amen.
Alam nyo, ang tanging paraan para makapakinig sa Holy Spirit sa paraang iyon ay kung mayroon talaga kayong relationship sa Holy Spirit. At para magkaroon ng relationship sa Holy Spirit, ibig sabihin ay nagkaroon na kayo ng desisyon na sumunod kay Jesus Christ bilang inyong Lord at Savior. 2,000 years ago, pumunta si Jesus sa earth na ito at nandito tayo sa Pilipinas. Alam ng lahat na pumunta si Jesus dito. Pero marami sa atin ang baka hindi nakakaunawa sa buong dahilan kung bakit pumunta si Jesus. Hindi dahil galit ang Diyos sa langit at parurusahan niya ang lahat. Kaya humarang si Jesus at sinalo ang palo mula sa Diyos. Ang kasalanan ang nagpaparusa sa atin. Ang kasalanan ang sumisira sa ating buhay at kailangan ng price na bayaran para sa kasalanan na iyon. At iyon ang ginawa ni Jesus. Pumunta siya sa cross, namatay siya sa cross para gumawa ng paraan para makapunta tayo sa ating Ama sa langit. At ang kailangan lang ng Diyos mula sa atin ay ang ating humility para sabihin, tapos na ako sa pamumuhay sa sarili kong paraan. Gusto ko nang sumunod sa inyo, Jesus. Iyan ang tungkol sa kanyang death at kanyang resurrection. At baka nandito ka ngayong gabi at hindi ka pa nagkakaroon ng desisyon na sumunod kay Jesus bilang iyong Lord at Savior. Baka ginawa mo na ito noon pero lumayo ka na. Marami nang nangyari sa buhay. Baka na-offend ka, gets ko yon, naiintindihan ko. Pero ngayon may opportunity para sa'yo na mag-respond hindi sa akin, hindi sa church na ito, kundi mag-respond kay Jesus. Kaya gusto ko kayong bigyan ng chance. Magbibilang ako hanggang 3. At kapag nakarating ako sa 3, kung sinasabi mong, James, ako yung unang taong iyon. Hindi ko pa ito nagagawa dati. James, ako yung pangalawang taong iyon. Ginawa ko na ito noon pa. Kung ikaw iyon, gusto kong itanong sa'yo, pwede mo bang itaas ang iyong kamay ng mataas? Dahil gusto kitang ipagdasal kung nasaan ka man nakaupo ngayong gabi. Sige na po. Kung ikaw iyon, sa bilang ng 3, itaas mo ang iyong mga kamay. 1, 2, 3. Ngayon, sa buong room na ito, sinasabi mong, yes, ako yon, gusto kong ibigay ang buhay ko. Yes, thank you. Nakikita ko ang mga kamay nyo sa likod. Mayroon pa bang iba ngayong gabi? Sinasabi mong yes kay Jesus. Nakikita ko ang kamay mo dito sa corner. Maraming salamat. Mayroon pa bang iba? Yup, dun sa likod na corner ulit. Sa pinakalikod na row. Nakikita ko ang kamay mo, young man. Thank you. Mayroon pa bang iba na magsasabi ng yes kay Jesus ulit? Sa gitna, nakikita ko ang kamay mo dito sa harap. Nakikita ko ang kamay mo. Mayroon pa bang iba? Gusto mong mag-respond? Sa side, nakikita ko ang kamay mo. Thank you, young man. Wonderful. Uy, kung itinaas mo ang kamay mo, ito ang gusto kong gawin mo. Pwede mo bang ilagay ang kamay mo sa puso mo ngayon? At lahat tayo ay magdarasal ng isang simpleng prayer ng sabay-sabay na nagre-reflect sa pinag-usapan ko kanina. Sige na po. Kung ang kamay mo ay nasa puso mo, gusto kong seryosohin mo ang mga salitang ito ng buong buo. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo ngayon. Lumalapit po ako at hinihiling ko na patawarin ang aking kasalanan. Hinihiling ko na patawarin ang aking kasalanan. Naniniwala po ako na namatay kayo sa cross. Namatay kayo sa cross. Pero tinalo nyo ang kasalanan at nabuhay kayo mula sa libingan. Kaya ngayong araw, pinipili ko na sumunod sa inyo, Jesus. Sumunod sa inyo, Jesus. Ginagawa kita na aking Lord at Savior. Ginagawa kita. Pwede nyo po ba akong gawing isang bagong creation? Gawin niyo po akong bago. Sa inyong napakagandang pangalan ako ay nananalangin. Sa inyong napakagandang pangalan. Amen. Amen. Bigyan natin ang Diyos ng praise. May mga kamay na itinaas. Bigyan natin ang Diyos ng praise para sa bawat taong kakatapos lang itaas ang kanilang mga kamay.